Nakakatuwa po na pagpasok pa lang po ng kwento, ramdam na po yung sayo nung members natin na, wow, nakabalik na tayo sa church! Amen. Praise God. Tayo po ba ay pinagpala ng ating Panginoon? Amen. Lahat tayo pinagpala ng Diyos at ang ganda ng awitan. No? Tunay nga na busog ang ating spiritual sa ating mga kanta na inawit na nagbibigay papuri sa ating pong Panginoon. Amen. Sa oras na ito tayo po ay darako ngayon sa salita ng ating Panginoon. At inaanyayahan ko po ng bawat isa na tayo po ay tumayo para po sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen. Muli po, isang maganda at mapagpalang umaga po sa ating lahat. At ang ating pong teksto ay magmumula sa ikalawang Kronika, chapter 20, verses 15 to 23. Salitan po tayo sa pagbabasa. Verse 15, and he said, listen, all you of Judah and you inhabitants of Jerusalem, and you, King Jehoshaphat, thus says the Lord to you, do not be afraid nor dismayed because of this great multitude, for the battle is not yours, but God's. Verse 16, read. Verse 17, you will not need to fight in this battle. Position yourselves, stand still, and see the salvation of the Lord, who is with you, O Judah and Jerusalem. Do not fear or be dismayed. Tomorrow go out against them, for the Lord is with you. Verse 18, read. Verse 19, then the Levites of the children of the Kohathites and of the children of the Korahites stood up to praise the Lord God of Israel with voices loud and high. Verse 20, Verse 21, and when he had consulted with the people, he appointed those who should sing to the Lord and who should praise to the beauty of holiness as they went out before the army and were saying, praise the Lord for his mercy endures forever. Verse 22, Verse 23, for the people of Ammon and Moab stood up against the inhabitants of Mount Seir to utterly kill and destroy them. And when they had made an end of the inhabitants of Seir, they helped to destroy one another. Verse 15, sa Tagalog po, basahin po natin. Sinabi niya, makinig kayo, Haring Jehoshaphat, at kayong mga taga-Juda at Jerusalem. Ganito ang sinasabi sa inyo ni Yahweh. Huwag kayong matakot ni masiraan ng loob dahil sa maraming kaaway
ang Diyos na makikipaglaban at hindi kayo. Verse 16, Verse 17, hindi na kayo kailangan lumaban. Manatili na lamang kayo sa inyong kinatatayuan at maghintay. Makikita ninyo ang pagtatagumpay ni Yahweh para sa inyo. Kaya hindi kayo dapat matakot ni masiraan ng loob. Harapin ninyo sila bukas sapagkat si Yahweh ang kasama ninyo. Verse 18, basa po. Verse 19, tumayo naman ang mga Levita sa angkan ni Kohat at Kora at sa napakalakas na tinig ay nagpuri sila kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Verse 20, Verse 21, matapos niyang paalalahanan ng mga tao, pumili siya ng mga awit na magpupuri kay Yahweh dahil sa kanyang kahangahangang kabanalan. Inilagay niya ang mga ito sa unahan ng hukbo at habang daay umaawit, purihin si Yahweh, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Verse 22, Verse 23, ang sinalaki ng mga Amonita at Moabita ay ang kasama nilang taga-Edom at nilipol nila mga ito. Pagkatapos sila ang nagpatayan. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa oras na ito, Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyong harapan ng buong puso at ng may pagpapakumbaba, Panginoon. Lord, pinupuri at sinasamba ka namin, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na buhay, dakila, makapangyarihan, ang Diyos na walang katulad at walang kapantay, Panginoon. Ang Diyos na may likha ng kalawakan, ng langit at ng lupa, Panginoon. Ang Diyos na may bigay ng buhay, ang nagbibigay ng hininga, ang Diyos na may kontrol ng aming mga buhay, Panginoon. Lord, sa oras na ito, kami ay nagpapasalamat sa opportunity na binigay mo sa amin na muling makapakinig ng mga salita mo, Panginoon. Lord, dalangin namin ang iyong pagsama, ang iyong paggabay at ang pakikiisa sa aming pag-aaral ng mga salita mo, Panginoon. Pangunahan mo kami at ayahan mo, O Lord God, na ibuhos mo sa amin ang karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon, at malaya naming matanggap anuman yung mensahe mo na nais mong iparating sa bawat isang naririto, Panginoon. Lord, gamitin mo ko bilang iyong abang lingkod, Panginoon, upang ipahayag ang iyong mensahe, O Panginoon. Lord, itago mo ko sa iyong likuran upang ikaw ang makita at mahayag, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat. Muli ito'y binabalik namin sa pangalan ni Jesus sa tayo po ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sige po, tayo po ay makakaupo na sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Amen. So sa ating pong text, galing sa 2 Chronicles chapter 20 verses 15 to 23, ito po ay tungkol kay Haring Jehoshaphat. Sino po nakakilala kay Haring Jehoshaphat? Kilala po ba natin siya? Lahat po ba tayo familiar na dito sa kwento na to? So napakaganda po ng kwento na to, lalo na kung atin pong babaybayin pa yung mga unang mga chapters. No, kung sisimulan natin sa 2 Chronicles chapter 17, chapter 18, 19 hanggang 20, at kung titignan natin yung cross-reference sa 1 Kings chapter 22, makikilala natin kung sino ba si Jehoshaphat. Ngayon, sino ba? Who is Jehoshaphat? He was the fourth king of Judah under the divided monarchy. So siya ang ika-apat na hari ng Judah. No, kasi di ba nahati ang Israel, nahati ang buong Israel, nagkaroon ng Israel, kaharian ng Israel at ang kaharian ng Judah. So si Haring Jehoshaphat ang ika-apat na hari. At nung siya ay naging hari, siya ay 35 years old. At siya ay namahala sa loob ng 25 years. He is the son of Asa, the righteous king. He followed the ways of his father. He followed God's command rather than the practice of Israel. So kung mababasa natin sa chapter 17 ng 2 Chronicles, napakaganda ng pagpapakilala sa kanya. No? Sinasabi doon na siya ay sinasamahan ng ating Panginoon Diyos. Siya ay kasama ng Diyos. Bakit? Dahil po
si Haring Jehoshaphat ay namuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Hindi niya ginaya yung ibang hari na masama, na sumamba sa mga Diyos-Diyosan, na sumamba kila Baal, at nagtayo ng mga dambana ng mga Diyos-Diyosan, nagtayo ng mga ribulto ni Asherah. Si Haring Jehoshaphat ay tinularan niya ang kanyang amang si David at ang kanyang ama na si Haring Asa, na kinikilala bilang isang matuwid na hari rin. He followed God's command rather than the practice of Israel. He did not consult Baals, but sought the God of his father. He had a great wealth and honor. So bakit? Nagkaroon siya ng napakaraming kayamanan at nagkaroon ng dakilang pangalan at karangalan. Dahil po, nagkaroon ng takot ang mga bansa sa mga nakapalibot sa bayan ng Juda. So dahil nga po, nagkaroon ng takot, itong mga bansa na to ay naghahandog ng kanilang offering kay King Jehoshaphat. So yung Pilisteo ay nagbigay ng silver at yung mga Arabian nagbigay naman ng 7,700 na goat, na kambing at 7,700 na tupa. So naging malawak yung kanyang kayamanan, naging dakila yung kanyang pangalan dahil nga kay Yahweh, na dahil siya ay sinasamahan ng Diyos sa kanyang panunungkulan. He removed the high places and the Asherah poles from Judah. He sent men throughout the kingdom to teach the people the law of God. So hindi lang niya tinanggal yung mga dambana o yung mga bahay-sambahan ng mga Diyos-Diyosan na mga sinundan niyang mga masasamang hari, kundi kanyang inutos pa sa kanyang mga tauhan, sa kanyang mga officer, sa kanyang mga opisyal na ituro o na magturo, mangaral ng kautusan ng ating Panginoon Diyos. So ibig sabihin, meron ditong pangangaral ng salita ng ating Panginoon. Bakit? Sapagkat ang goal ni Haring Jehoshaphat ay maibalik ang kanyang bayan o ang bayan ng Diyos sa tamang pagsamba kay Yahweh at hindi sa mga Diyos-Diyosan. Sapagkat nung time na yon ay nagkaroon ng maraming naligaw, maraming na-deceive, marami ang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. At nagkakaroon lang ng revival sa mga panahon na nagkakaroon ng righteous king. At ito na nga sa panahon ni King Jehoshaphat, pinipilit niyang ibalik yung mga taong naligaw, yung mga taong nalihis ng landas, yung mga taong sumamba sa Diyos-Diyosan, binabalik niya sa tunay na pagsamba sa nag-iisang tunay na Diyos, na si Yahweh. So yun yung goal niya. Kaya inutusan niya yung mga officers, yung mga opisyal, yung mga tauhan niya na ipangaral ang kautusan ng ating pong Panginoon Diyos. So ang ating pong title ay Turning Worries into Worship. So bakit ito kaya yung title natin? Kasi kung babalikan natin yung kwento, nagkaroon ng kapayapaan po sa buong Juda. Kasi nagkaroon ng takot, no? Nagkaroon ng takot yung mga bansa nakapalibot doon. Pero dahil sa isang pagkakamaling desisyon nung time na nakipag-isa siya kay Aring Ahab, na salakayin yung isang bansa na pag-aari nila na hindi kalooban ng ating Panginoon, dahil nakipag-isa siya doon, nakipagtulungan siya doon sa isang masamang hari na walang pagkatakot sa Diyos, kaya siya ay kinamuhian ng ating Panginoon. Pero sabi po ng Bible na kahit siya ay nakipag-isa o nakipagtulungan doon sa masamang hari na si Haring Ahab, ay hindi pa rin siya itinakwil ng Diyos dahil sa kanyang mabubuting gawa. So naging matuwid pa rin siya sa harap ng ating Panginoon kahit nagkaroon siya ng isang pagkakamali. At yun na nga, nung time na to ay nagkaisa yung mga Ammonites, yung mga Moabites, at yung mga Meunites na sakupin yung kaharian ng Juda o salakayin si King Jehoshaphat. So itong tatlong bayan na to, yung mga Moabita, yung mga Ammonita, at yung mga taga-Edom, na nagkaisa sila na salakayin at sakupin ang buong kaharian ng Juda. So nagkaroon ng pag-aalala, nagkaroon ng pagkabalisa si King Jehoshaphat, kasi hindi niya kaya yon. Kahit sinasabi ng Bible na siya ay nagkaroon ng 1,160,000 na soldier or nakawal
nasabi niya na hindi niya kayang tapatan yung pinagsama-samang pwersa ng mga Amonita, Moabita at Meunites or ng mga taga-Edom. So ibig sabihin, higit pa rin sila sa 1 million na kawal. No, 1,160,000, higit pa doon. Yung dami ng itong mga sumasakop at yung mga lumulusob dito kay Haring Jehoshaphat na hari ng Juda. So kaya nagkaroon ng labis na kabalisahan at pag-aalala si Jehoshaphat. Pero makikita natin sa kwento na hindi siya nagduda, hindi siya nagkaroon ng pagdududa sa Diyos. Hindi siya nagkaroon ng pagkukwestiyon o ng pagtalikod sa Diyos o ng pagtampo sa Panginoon. Kahit na merong suliranin na kanyang kaharapin, ay nanatili pa rin siyang tapat sa Panginoon. Kaya nga, turning worries into worship. Alam niyo po, sa ating pong buhay, may mga pagkakataon na tayo ay sinusubok rin. Amen? Sino po dito dumadaan sa mga pagsubok? Lahat po, tayo po ay may dumadaan sa pagsubok at may mga pagkakataon na parang hindi natin naiintindihan yung nangyayari. Napupuno tayo ng pagdududa, napupuno tayo ng pagkabalisa, ng pag-aalala. Pero sa panahon na tayo ay nasa ganitong sitwasyon, higit na mas masarap ang magpuri at sumamba sa Panginoon. Amen? Kasi ang isang bagay na nangyayari sa kasalukuyan, di ba parang ang hirap magpuri sa Lord kapag problemado ka? Di ba? Parang hirap itaas yung kamay. Ang hirap magpuri, ang hirap sumamba, ang hirap umawit sa Lord kapag ikaw ay nasa isang sitwasyon na sinusubok ka, ikaw ay dumalakad sa lubak ng buhay na hindi mo naiintindihan kung bakit mo nangyayari yan, kung kailan naging Christian ka, saka ka nakakaranas ng mga ganitong sitwasyon. Pero alam niyo po, higit sa lahat ng worship na ating pong ibibigay at i-offer sa Panginoon, ang higit na ma-appreciate ni Lord ay yung worship na ikaw ay, yung buong pusong sumasamba ka sa Diyos sa kabila ng pagdaan mo sa mga kahirapan at mga pagsubok. Amen? Kasi madali po mag-worship, madali pong kumanta, madali mag-thank you kay Lord, madali magpuri kapag ikaw ay punong-puno ng pagpapala. Di ba? Pag ikaw ay, ang gaganda ng mga nangyayari sa iyo. Ang dali mag-worship, nag-manifest yun kung paano ka magpuri sa Panginoon. Lalo na kapag joyful songs, di ba, talagang lundag na lundag dahil ikaw ay nag-uumapo yung puso mo sa kagalakan dahil ang Diyos ay merong mabuting ginawa sa buhay mo. Pero kapag ikaw ay nasa pagsubok, parang ayaw mo nang mag-church. Sino po nakakaranas ng ganon? Yung parang may ganong kaisipan, may ganong experience na parang tinatamad na mag-church, tinatamad ng magpuri, tinatamad ng mag-pray dahil parang binagsakan siya ng maraming pagsubok. Mali po yun. So tandaan natin, sa panahon na tayo ay sinusubok, mas ma-appreciate ni Lord yung ating pong pagsamba. Kaya nga, turning worries into worship. What is worship? Ano ba yung worship? Worship is the feeling or expression of reverence and adoration for a deity. So pag sinabing worship, ito ay yung pagpapahayag ng ating mataas na pagkilala at paggalang at pagpupuri sa ating pong Panginoon Diyos. So tandaan po natin, next slide po please. So tandaan natin na pag sinabing worship, it is more than a song, it is more than raising our hands, it is living according to the will of God. Amen? Sabi nga ng Romans chapter 12, 1, 2, wala po dyan sa slide. Babasahin ko na lang po dito sa Bible. So sabi sa Romans chapter 12 verse 1 and 2, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na iaalay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. So ibig sabihin, sa Romans chapter 12 verse 1, ipinapakita rito yung mas malalim na kahulugan pa ng pagsamba na higit pa sa pag-awit ng mga papuri at mga awitin na nagbibigay parangal at nagtataas ng pangalan ng ating Panginoon, higit pa sa pagtataas natin ng ating kamay sa paglundag natin every Sunday sa ating praise and worship, kundi ito ay yung pamumuhay natin na nagbibigay ng glory sa ating Panginoon. Kung nag-glorify si Lord sa buhay natin, sa ating pong pamumuhay, sa ating pong lifestyle. So yun po yung ibig sabihin ng worship. So tandaan natin, kaya nga pag sinabing worship, pagsamba,
meron kang mataas na pagkilala at paggalang, pagrespeto sa ating pong Panginoon. So ibig sabihin, kapag ang pamumuhay mo, kung ang pamumuhay natin ay hindi nag-glorify si Lord, hindi natin na-worship ang God. Tandaan natin. Sabi nga ng Romans chapter 12 verse 1, malinaw, na ialay natin yung ating sarili bilang isang handog na buhay. So hindi sapat yung ating pong kantahan, yes, na nag-glorify natin si Lord kapag tayo kumakanta. Pero higit pa doon yung ating pong buhay, yung ating pong sarili na ating pong ibibigay sa ating Panginoon. Kung tayo ay sumusunod sa Kanyang mga salita, namumuhay ng ayon sa kalooban ng ating Panginoon, so doon natin na bibigyan ng mataas na pagkilala at pagrespeto at paggalang ang ating Panginoon Diyos. At yun po yung tunay na kahulugan ng worship. Amen? Kasi ayaw mong ma-disappoint si Lord. Kaya ultimo, yung maliit na bagay na kasalanan, ayaw mong gawin. Sinisikap mong mamuhay ng ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Sinisikap mong mamuhay na merong kabanalan, katuwiran, dahil yun naniniwala ka na yun yung tunay na pagsamba natin sa ating Panginoon Diyos. Amen? Kaya nga sabi dito, so tuloy tayo, why do we need to worship during a difficult situation? So bakit natin kailangan mag-worship sa panahon na tayo ay sinusubok? Number 1, worship shows our reliance and dependency. So ang ating pong pagsamba ay nagpapakita ng ating pong pag-asa at pananangan po sa ating pong Panginoong Diyos. Sabi nga ng text natin kanina sa ikalawang Chronica chapter 20 verse 3 to 4 at talan tayo sa 13, sabi dito, nabahala si Jehoshaphat. Next slide po. Nabahala si Jehoshaphat. So kung si Haring Jehoshaphat ay nabahala, so ibig sabihin tayo rin maaari. No? Na may possibilities na tayo ay maaaring mabahala, mag-alala sa mga nangyayari sa buhay natin. Pero hindi doon dapat nagtatapos. Amen? Nabahala si Jehoshaphat at humingi siya ng patnubay kay Yahweh. Iniutos niya na mag-ayuno ang lahat ng mamamayan ng Judah. Nagtipon-tipon ang buong Juda upang humingi ng tulong kay Yahweh. Dumating sila buhat sa iba't ibang lungsod. At sabi sa verse 13, samantala lahat ng kalalakihan ng Juda kasama ang kanilang mga asawa at anak ay dumulog kay Yahweh. So kung makikita natin sa verse 3, nagsimula doon sa word na nabahala si Jehoshaphat. So nagkaroon ng worries si Jehoshaphat dahil nalaman niya, nabalitaan niya na yung mga Ammonites, Moabites at yung mga Meunites na nagkaisa para sila ay salakayin at lusubin. Kaya ang ginawa niya ay humingi siya ng patnubay kay Yahweh. Sila ay nag-ayuno, nag-fasting. At sila ay nagtipon-tipon, humingi ng tulong kay Yahweh, dumulog kay Yahweh. So tandaan natin, no, na sa panahon na tayo ay sinusubok, hindi dapat natin maging last option ng Diyos. Amen? Hindi dapat natin maging parang huling baraha ang pagtawag sa ating pong Panginoon. Kasi kung minsan, ang dami na nating ginawa, ang dami na nating sinubukan na solusyon, pero lagi pa rin tayong bumabagsak doon sa pagtawag natin sa ating Panginoon. No, kung isipin natin, kung sa simula pa lang ginawa na natin yun, diba? Hindi na sana humaba, hindi na sana tayo napagod, hindi na sana tayo na-frustrate, hindi na sana tayo hindi tayo nagsayang ng panahon ng lakas, no, sa kakadiskarte natin at sa paghanap ng solusyon sa sarili nating paraan. So tandaan natin na laging ang Diyos yung sagot sa bawat problema, sa bawat pagsubok na pinagdadaanan natin. Kaya nga nung si Jehoshaphat ay nabahala dahil nabalitaan niya na sila ay lulusubin ng mga kaaway nila, sila ay nag-ayuno, sila ay nag-fasting, at sila ay dumulog kay Yahweh na Diyos na ating tagapagligtas at nagpapalaya. At kung babasahin nyo, yung prayer niya, napakarubdob. Basahin nyo yung, wala po dyan, basahin nyo na lang. Hindi ko na siya sinama kasi medyo mahaba. So yung prayer niya, napakarubdob at talagang walang reason, no, para hindi tumugon ng Diyos. So ganun po kapag tayo magpe-pray, kailangan mula sa puso at merong humility. So sapagkat makikita natin sa prayer ni Jehoshaphat na inadmit niya, na tinanggap niya na sila ay walang magagawa at hindi nila kaya yung kalaban. So minsan,
Hindi masama na tayo ay umamin sa Diyos na hindi natin kaya. Hindi masama na sabihin natin sa Lord na hindi na natin kaya, na hindi natin kayang mag-isa, no? At kailangan natin ng ating Panginoon Diyos. Sabi nga sa awit 9:10, nanalig sa iyo, Yahweh, ang kumikilala sa iyong pangalan, dahil wala pang lumalapit sa iyo na iyong tinanggihan. Napakaganda ng verse. Nananalig sa iyo, Yahweh, ang kumikilala sa iyong pangalan, dahil wala pang lumapit sa iyo na iyong tinanggihan. Amen. Kaya nga kailangan, kapag tayo ay may pinagdadaanan at may mabigat na suliranin at problema, tayo po ay dumulog agad sa ating Panginoon Diyos. Hindi yung kung kanino tayo lumalapit, kung kanino tayo nag-o-open. Kaya pumunta tayo sa kwarto natin, no? At magsara, magkulong, at kausapin natin ng Diyos parang sarili nating Ama. At doon natin idulog at buksan yung puso natin sa Panginoon, yung ating mga kahinaan at yung ating mga pangangailangan. Sapagkat ang Diyos ay hindi bingi para hindi tayo pakinggan. Ang Diyos ay hindi bulag para hindi niya makita yung ating kalagayan. Amen? Nakikita niya. Siya ay omniscient, all-knowing God. Alam niya yung ating pong nararamdaman. Alam niya kung yung ating paghihirap na nararanasan. At yung iniintay lang niya ay yung ating pong pagtawag sa kanyang banal na pangalan. Amen? Sapagkat kuminsan yung mga pagsubok ay ginagamit siya ng Diyos para tayo ay muling mapalapit sa Panginoon. Para tayo ay turuan na magtiwala sa Diyos at turuan na tayo ay tumawag at manangan sa ating Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kasi marami po sa atin na hindi natin naiintindihan yung pagsubok o yung problema. Hindi natin naiintindihan kung bakit tayo dumadaan sa mga lubak ng buhay. Akala natin tayo ay pinaparusahan. Akala natin na tayo ay pinaparusahan o pinapahirapan ng Panginoon. Hindi. Tayo po ay sa pamagitan nito ay nadidisiplina po tayo at tinuturuan po tayo na maging dependent po sa ating Panginoon. Amen? Kasi kung ikaw ay wala kang pangangailangan, wala kang problemang pinagdadaanan, ikaw ay masagana, ikaw ay masaya at maligaya, sa palagay mo ba kakailanganin mo ang Diyos? Hindi. Hindi ka tatawag sa Diyos. Kasi bakit ka tatawag? Pinagpala ka, ikaw ay masagana sa lahat, nasa iyo lahat yung pangangailangan mo. Kaya nga sabi, di ba, nung sa Lucas, na marami na siyang mga naipon at puno na yung mga kanyang, ang tawag doon, kamalig. Kaya ang gagawin niya ay magpapagawa ng panibago at magpapahinga na lang. No, hindi niya in-acknowledge si God sa kanyang success, sa kanyang katagumpayan. So, ibig sabihin na isasantabi ang Diyos kapag ang isang tao ay matagumpay, kapag ang isang tao ay masagana ng lubos, kapag ang isang tao ay walang masyadong pangangailangan. Kaya tayo, kahit na tayo ay nasa estado na hindi naman ganun kailalim, no, pero binibigyan pa rin tayo ng pagsubok ni Lord para ma-realize natin na ang Diyos pa rin ang nangunguna at ang Diyos pa rin ang may control ng buhay natin. At hindi po tayo. Si Lord yung driver ng buhay natin at hindi dapat tayo. Amen? Sa number 2, worship sets us free from fear and anxiety. So bukod sa ipapakita natin yung ating pag-asa at pananangan po sa ating Panginoon, ang pagsamba ay ang nagpapalaya sa atin mula sa pagkatakot at anumang pagkabalisa. Sabi nga sa 2 Chronicles 20:17, hindi na kayo kailangan lumaban. Manatili na lamang kayo sa inyong kinatatayuan at maghintay. Makikita ninyo ang pagtatagumpay ni Yahweh para sa inyo, kaya hindi kayo dapat matakot ni masiraan ng loob. Harapin ninyo sila bukas sapagkat si Yahweh ang kasama ninyo. So meron silang pag-asa. No, merong pangako ang Diyos sa kanila. Dahil sa kanilang pagpapakumbaba at pananangan at pagtawag sa Panginoon, ang Diyos ay tumugon sa kanilang prayer. Ang Diyos ay nagbigay agad ng sagot sa kanilang suliranin na sila ay dapat na hindi matakot at hindi masiraan ng loob sapagkat ang Diyos ang kasama nila sa kanilang mga hamon o sa kanilang mga laban. Sabi nga dito na manatili na lang sila sa kinatatayuan.
at maghintay at tignan nila yung pagliligtas na gagawin ng ating Panginoon. Alam niyo kung minsan ganun din po tayo eh. Tayong mga mananampalataya, tayong mga Kristiyano. Na sabi nga 'di ba ng Bible, if God is for us, who can be against us? No, hindi, walang makakalaban sa atin, walang makakahigit sa atin. Sapagkat napagtagumpayan na ni Kristo ang daigdig. So tayo ay meron ding assurance na mapagtatagumpayan natin yung mundo. Pero kung minsan, nararanasan natin yung consequence o yung labis na suffering. Bakit? Kasi tayo ay lumilihes doon sa ating pong Panginoon. Lumalakad sa sarili nating way. Lumalakad sa sarili nating paraan. At hindi sa paraan ng ating pong Panginoon. No? Na tayo ay dapat na magtiwala lang sa Diyos. Tayo ay dapat na tumawag lamang at manangan at magtiwala sa gagawing himala ng ating Panginoon sa ating buhay. So kapag tayo ay umaawit, nag-worship at sumasamba at nananatiling tapat sa ating Panginoon, tayo ay napapalaya mula sa anumang pagkatakot at pagkabalisa. Kaya nga kung minsan makikita natin no, na hindi natin, yung ibang tao hindi tayo maintindihan. Ano kayang meron sa taong to? Bakit ang dami ng problema pero nakakangiti pa rin? Bakit ang dami ng problema pero nakukuha pa rin tumawa, humalakhak, at parang hindi bakas sa mukha niya yung paghihirap niya? No? Kung minsan, may ganun po tayong nararanasan, na-encounter, na-experience ng mga tao na hindi nila naiintindihan yung joy na meron tayo dahil kasama natin si Kristo. Amen? Kaya kahit sa kabila ng mga pagsubok at problema na pinagdadaanan natin, ay nakukuha pa rin natin maging masaya. Kasi ang ating pong pananangan sa ating Panginoon ay nagpapalaya sa anumang pagkabalisa. Pero kapag ang isang tao ay namumuhay sa takot at namumuhay sa kabalisahan at napakaraming pag-alala, ibig sabihin hindi yan nagtitiwala sa Diyos. Kaya nga kapag nag-pray ka, dapat nandoon yung ating pong kaisipan at yung puso natin na kung ano man yung ating itinaas sa ating panalangin, ay alam natin na may gagawin ng Diyos. No? After ng prayer, dapat, kumbaga, pagkatapos natin bitawan yung prayer natin sa Lord, dapat hindi na natin binabalikan. Dapat hindi na natin kinukuha ulit. Dapat hindi na natin kinukuha ulit yung anumang binitawan nating prayer sa ating pong Panginoon Diyos. Amen? Kasi kung may mga pagkakataon na pagkatapos natin nag-pray nga tayo, pero inisip pa rin natin yung problema. No? Inisip pa rin natin yung pagsupok. Inisip pa rin natin yung ating pinagdadaanan. Kaya hindi tayo nakakalaya doon sa pagkabalisa at pag-aalala at hindi natin maranasan yung tunay na kaligayahan dahil patuloy tayo nakapako doon sa nagbibigay sa atin ng labis na kalungkutan. Sabi nga sa awit 56 verse 3-4, kapag ako'y natatakot o aking Diyos na dakila, sa iyo ko ilalagak pag-asa ko't tiwala. Pangako niya'y binitaway, pinupuri ko ng lubos, tanging sa iyo'y umaasa, nananalig ako, O Diyos. Sa tao rin katulad ko, hindi ako matatakot. Number 3, worship revives our faith and confidence. Sabi nga sa 2 Chronicles chapter 20 verse 20-21, ngunit bago sila umalis, sinabi sa kanila ni Jehoshaphat, makinig kayo mga taga-Juda at Jerusalem, magtiwala kayo sa Diyos ninyong si Yahweh at magiging matatag kayo. Maniwala kayo sa kanyang mga propeta at magtatagumpay kayo. So worship revives our faith and confidence. No, kung minsan kapag tayo ay may pagsubok, ayaw na natin mag-church. Pero hindi natin alam sa panahon na tayo ay nag-church at patuloy na sumasamba sa Lord, sa kabila ng pagsubok ay mas lalo tayong nagiging matibay. Mas lalo tayong lumalakas spiritually. Bakit? Kasi ina-overcome natin yung taktika ng kaaway na tayo ay panghinaan, na tayo ay pabagsakin sa pamamagitan ng mga pagsubok na kanyang ibinabato sa atin. Amen? So sabi nga dito, worship revives our faith and confidence. Kagaya na na-encounter ni Jehoshaphat. Kung makikita natin dito yung transition, no, sabi dito, ngunit bago sila umalis, sinabi sa kanila ni Jehoshaphat. So si Jehoshaphat, na kaninang nag-aalala, na kaninang dumulog sa Diyos at humingi ng saklolo at ng tulong dahil sa kanyang pagkabalisa at pagkatakot na salakayin at lusubin ng mga Ammonites at Moabites,
na siya rin yung Jehoshaphat na nagbigay ng advice, ng encouragement, no? Nagbigay ng motivation. Sabi dito, makinig kayo mga taga-Juda at Jerusalem. Magtiwala kayo sa Diyos ninyong si Yahweh at magiging matatag kayo. Maniwala kayo sa kanyang mga propeta at magtatagumpay kayo. Alam niyo po, nagbabago yung ating pong pananaw. Nagbabago yung ating pong pananaw, yung kung paano natin harapin yung mga pagsubok kapag tayo ay patuloy na naglilingkod at nag-worship sa ating Panginoon. Sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga suliranin. Kapag tayo ay nasa pagsubok, kapag tayo ay nasa matinding hamon ng buhay natin, ang paglaylo natin ay hindi yan ang solusyon. Bakit? Kasi binubuksan lang natin yung door para kay Satan na makapasok sa atin para tayo ay tuluyang wasakin, tuluyang sirain ng kaaway. Amen? Pero kapag tayo ay nasa pagsubok at nasa matinding hamon, kung mas lalo kang magpapatuloy, ay mas lalo mong pinapalakas yung sarili mo. Mas lalo kang nagiging matibay. Dahil ina-overcome mo yung pagsubok, yung trials na pinagdadaanan mo. Sabi nga sa Kawikaan 14:26, sa takot sa Panginoon, ang tao'y may pagtitiwalang matibay at ang kanyang mga anak ay magkakaroon ng kanlungan. Number 4, worship directs us. Worship directs us to success and victory. So ang pagsamba sa Diyos ang nagdadala sa atin, no? Sa katagumpayan, sa pagkapanalo at sa pagiging matagumpay. Sabi nga ng verse natin, nang marinig ng mga kaaway ang awitan, ginulo sila ni Yahweh. Dahil dito sila ang nagkagulo. Ang sinalakay ng mga Amonit at Moabita ay ang kasama nilang taga-Edom at nilipol nila mga ito. Pagkatapos sila ang nagpatayan. Next slide po. So dito sa verse natin, makikita natin, nung sila ay sinabi ng Diyos kasi na sila ay manatili lang sa kanilang kinaroroonan. At sila ay nag-worship, no? Nag-assign si Jehoshaphat ng pinangunahan ng mga praise and worship leaders yung kanilang pagpunta doon sa lugar ng yung battlefield, yung pinakadigmaan, at nakita nila yung himala na ginawa ng Diyos. Bakit? Nang marinig nila yung awitan, yung praise and worship, nagkagulo silang lahat. So yung mga nagkaisang bayan, yung mga Moabites, Ammonites at Meunites, o yung mga taga-Edom, pinagtulungan ng Ammonita at Moabita itong mga taga-Edom. Pinatay nilang lahat. No, hindi natin alam kung bakit, kung paano nangyari yon. At pagkatapos silang puksain itong mga taga-Edom, sila naman yung mga nagpatayan. Yung mga Ammonita at Moabita. So nakamit nila yung tagumpay at pagkapanalo ng walang kahirap-hirap. Bakit? Dahil ang lumaban ay ang Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So kung minsan, kung tayo lang yung lumalaban sa mga battle natin sa buhay, mapapagod po tayo. No? Hindi natin kaya yun. Kailangan po natin ng Diyos na siyang lalaban po sa atin at magbibigay sa atin ng pagkapanalo at tagumpay. Sabi nga sa Deuteronomy chapter 20 verse 4, sapagkat kasama mo ang Diyos mong si Yahweh, siya ang makikipaglaban para sa iyo at pagtatagumpay kanya. Napakagandang pangako po. No? Na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Na tayo ay hindi nag-iisa sa anumang laban natin. Naalala ko tuloy yung footprints, no? Akala niya, yung nag-iisang pares ng footprints, kanya. Akala niya iniwan na siya ng Diyos. Pero totoo, hindi pala kanya yun. Sa Diyos pala yun at kalong-kalong siya ng Diyos. No? Dahil ganun po yung ating Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. Hindi siya tulad ng tao na nakikita na hihirapan na hindi pa rin tinutulungan. No? Ang Diyos, alam niya kapag pagod ka na. Alam niya kapag hirap ka na. Alam niya kapag hindi mo na kaya. At sa panahon na tayo ay tumawag, agad siyang sasaklolo po sa atin. Amen? So, bakit ako dinala ng ating Panginoon dito sa message? Na alam niyo po, hindi po talaga ito yung message ko eh. Nasa Malakay ako, chapter 1. Pero sabi ni Pastor Danny, kailangan maiksi lang. Pero kaya nagbago ako ng message na maiksi lang. Pero hindi ko alam kung maiksi na ba yung
na kukuha kong oras. Ayan, maiksi lang. Pero naalala ko kasi dito yung lumaban. Ito, yung lumaban ng basketball sa Knoxville. Itong mga MCA, pure MCA, na naging representative natin para sa Knoxville. Alam niyo po, kung titignan natin yung kami po ni Coach Amir yung nakasaksi kung gaano kalalakas na mga kalaban, kung gaano kalalaki. At sino ba? Mga uhugin pa tong mga to eh. Di ba? Pero tignan naman natin. Alam niyo po, habang nagbibideo ako, ito isang buhay na patotoo. Hindi naririnig nila kasi lumalayo ako. Pero nagpe-pray ako sa gilid. Nag-worship ako. At nakikita ko kapag ginagawa ko yun, yung himala na ginagawa ng Panginoon. Alam, kung paanong ginulo nito ng Diyos, yung mga Moabites, Ammonites, nakita ko kung paano nagulo rin yung laro ng mga kalaban eh. No? At kung paano naging matagumpay at walang kahirap-hirap na ibinigay ng Diyos yung tagumpay sa atin po. Kasi dahil kasama po natin ang ating pong Panginoon. Nakakatuwa po ang Lord. Grabe. Kaya yung mga players doon, dito, yung kapag bago mag-start, parang nagpapainit, no? Tayo, nag-warm up, tayo nagpe-pray. Di ba? Nagpe-pray. Kada laban, kung makatatlong laban kami sa isang araw, 3 beses din kami nag-pray. Hindi walang opening prayer. Kada opening ng laban, nagpe-pray po kami. Ayan. At tinutugon ni Lord in-honor ni Lord yung aming pananampalataya. So next tayo sa realization. Malapit na po tayo. Worshiping God is the hardest thing to do when we are in the darkest point of our lives. But we should always remember that worshiping is not about what you feel and what you are going through, but it is all about what God deserves. Amen. So hindi po, next slide po. So hindi ito nakabase sa ating pong nararamdaman. Kunyari na tayo ay walang gana, tinatamad, hindi ako mag-worship kay Lord. Pinagpala ako, mag-worship ako ng todo kay Lord na nakabase sa ating pong karanasan, nakabase sa ating nararamdaman. Hindi po. Ang pagsamba ay dapat nating ibigay sa Diyos dahil yun po yung deserve ng ating Panginoon. Dahil siya ang Diyos na nasa kalangitan at Diyos na nakataas-taasan at dapat po nating sambahin. Next po, God sees our situation. He feels our weaknesses, and He also knows our boundaries and limitations. That's why God's presence is always there to support us in our victory, especially when He senses that we cannot make it alone. So nasabi ko na ito kanina, skip na natin. Kawikaan 3:26, pagkatiwala ko si Yahweh ang kaagapay mo, at di niya hayaang sa bitag ikay masilo. Next slide po. Tapusin na po natin. Sa application, so anong gagawin natin para ma-apply ito? 4 things to do toward the victory. So turn your worrying into worship. Try to loosen yourself up in the presence of God. So wag tayong parang nagpipigil at parang mag-relax na tayo, luwagan natin yung sarili natin sa presensya ng ating Panginoon. Huwag nating hayaan na tayo ay parang kadenahin ng mga pagsubok at problema, and think not of the things that God can solve. Trust the Lord steadfastly. So yan po yung 4 na dapat natin tandaan. Sa awit 46:1-3, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na magalit yaong karagatan at ang mga burol mayanig magimbal. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa ating recap, ang ating text ay 2 Chronicles chapter 20, verse 13-23. Title, Turning Worries into Worship. Why do we need to worship during a difficult situation? Worship shows our reliance and dependency. Worship sets us free from pure anxiety. Worship revives our faith and confidence. And worship directs us to success and victory. Sa ating conclusion, yung last verse na lang po. Skip na po yan.
Ayan. So sa last verse po, Panaghoy. Panaghoy chapter 3 verse 55 to 57. O Yahweh, tinawag kong iyong pangalan nang ako'y nasa kailaliman ng balon. Narinig mo ang aking samo. Huwag mong takpan ang iyong pandinig sa aking paghingi ng tulong. Nilapitan mo ko nang ika'y tawagan ko. Sinabi mo sa akin, huwag kang matakot. And this is the message of the Lord. To God be the glory. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa oras na ito, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa opportunity na binigay mo sa amin na makapakinig ng mga salita mo, Panginoon. Salamat, O Lord God, sa pagpapaalala, sa pagmamotivate sa amin at pag-encourage na sa kabila ng mga pagsubok na pinagdadaanan namin ay nandyan ka, Panginoon, na handang lumaban sa mga battles namin, Panginoon, sa buhay. Lord, alam namin na hindi kami nag-iisa. Alam namin na kasama ka namin, Panginoon. At dahil kasama ka namin, O Lord God, ay meron kaming katiyakan na anuman yung aming pagdaanan ay ito'y malalampasan at mapagtatagumpayan po namin, Panginoon. Sa biyaya mo at sa iyong kagandahang loob, kaya kami ay nagiging matagumpay, Panginoon. Lord, salamat po, nawa ay maging kalakasan ng aming spiritual, ang mga salitang aming napakinggan, Panginoon, ang aming mensaheng napakinggan mula sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, O Lord God, muli. Ito'y binabalik namin sa pangalan ni Jesus at ang anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping, and now I'm spinning hallelujah. Oh, you're so good to me. You're so good to me. So good to me. Oh God, you've been so good to me. Every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. My delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. Oh, you got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping.